Hello po mga kababayan. Pag-usapan natin muli itong EDSA at itong sinabi mga kababayan ni bagong Yusek kanina sa press con. Palas backs measure defining banning fake news. Today, we mark the 39th commemoration of the People Power uprising that toppled the Marcos dictatorship. O diba? Tinong matinong anak na magsiselebrate sa fall ng kanyang tatay. O ngayon, sabi natin, kung kayo alimbawa manalo sa eleksyon, kabalik kayo sa Malacanang na malabo na mangyari man po, pero yan ang kanilang agenda. Kaya yung mga placards nila. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Pag-usapan natin muli itong EDSA at itong sinabi mga kababayan ni bagong Yusek, Attorney Claire Castro ng Presidential Communications Office. Ito yung sinabi niya mga kababayan kanina sa press con. Palas backs measure defining banning fake news. Sabi dyan, newly installed Palace Press Officer Claire Castro has taken a firm stance against fake news, stating that Malacanang would back its prohibition. So sabi niya po kanina, siguro naman kahit po hindi palasyo ang tanungin natin, gugustuhin po talaga natin na maban ang fake news. We have to define first that there will be a law. If they will make such law, they have to define what's fake news and what's the limitation, how they can gauge that those statements will be considered as fake news. Tama po, napakasama po ang pagpalaganap ng fake news. Nalilito yung ating, nagugulo ang ating bansa. Imbis tayo po umunlad, hindi. Tingnan ninyo, mga kababayan, mabagal yung ating paggalaw. Ngayon po, ang factory, sabi ni E.S. Lucas Bersamin, the Budol, a one-man factory of fake news, Sidigong. Yan ang rason po, bakit itinalaga si Yusek, Attorney Claire Castro sa Presidential Communications Office kasama ni Secretary J. Ruiz para labanan po ang fake news. Kaya masigasig po magpa-press con si Attorney Claire Castro. Tama naman po. Kasi sa totoo lang, ito nga pong EDSA, kaya nagka-EDSA, nagkagulo-gulo yung ating bansa. At ngayon, gusto nilang buhayin. Ito po ang konsekwensya ng fake news. Yung mga akusasyon nila, until today mga kababayan, sa dating Pangulong Apolacay, hindi man po totoo. Ito mga balita. Today, we mark the 39th commemoration of the People Power uprising that toppled the Marcos dictatorship. Remember EDSA, remember courage and resistance, remember our martyrs and heroes. Tawag nila sa sarili nila, mga heroes. Ang totoo po, mga Herodes. Ginulo nila yung Pilipinas nang to make over yung mga dilaw. Hindi man po umasinso, lalong na lugmok ang ating bayan mga kababayan. You see, yan ang katotohanan in until today. Kaya hindi na kasi nangkisali po yung Palasyo Malacanang. Dineclare yung February 25 bilang special working day. Hindi holiday, working day. Galit yung mga dilaw. Gusto daw mga kababayan na i-erase yung EDSA. Sabi ni Attorney Claire Castro, ang istorya niya, hindi mo man ma-erase. Parte na yan ang history. Nang tanongin siya, may mensahe yung ating Pangulo? Wala niyang mensahe yung ating Pangulo. Pero kaya nga niya dineclare na special working day para yung gusto niya na sumali sa mga activities ngayon, sumali sila. Sabi nga natin mga kababayan doon sa previous video natin. Alangan naman po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, anak ng pinatalsik na Pangulong Marcos Sr., makikisaya sa inyo. No, diba? Tinong matinong anak na magsiselebrate sa fall ng kanyang tatay. O ngayon, sabi natin, kung kayo alimbawa manalo sa eleksyon, kabalik kayo sa Malacanang na malabo na mangyari man po, pero yan ang kanilang agenda. Kaya yung mga placards nila, mga tarpaulins nila, pati yung ginawang rally po sa impeachment ni Sara, impeach Sara pero papanagutin si Marcos.
Alam namin yung agenda ninyo. Anong makisali dyan? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ninyong makabalik. Parehas ni Digong, gustong makabalik sa poder. Tapos i-accuse nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos na siyang gustong mag-perpetuate to power. Yan, malinaw po ang mga karatula nila. Karatula. Mga placards, tarpaulin, Marcos singilin, Duterte panagutin, Sara litisin. Ang target nila, mga kababayan, Marcos Duterte, itong mga nagrarally sa EDSA. Thousands of activists gathered at the EDSA People Power Monument along EDSA White Plains. Yan po, yung mga dati pong mga dilawan nito. Yan po. Isabuhay daw ang tunay na espiritu ng EDSA. Tunay na diwa ng EDSA. Yan po. Kayo, kung gusto ninyong isabuhay, hindi man kayo pinipigil ng Palasyo Malacanang. Pero, pilitin ninyo yung Palasyo Malacanang na siya pang manguna. Mali naman po. Marcos ang nakaupo. Kayo yung diktador eh. Inaakusa ninyo yung ating Pangulo, diktador. Kaya parehas yung akusasyon po ng mga dilawan at saka ng Duterte na veering towards dictatorship daw. Kaya sabi ko, mga kababayan, panahon ng tuldukan ng fake news. Kasi po, itong EDSA People Power, ito yung produkto ng fake news. Bakit po? Yung mga akusasyon nila, hindi man totoo. Gawa-gawa nila. Catholic Church, do not forget horrors. Monumental thievery of martial law. In a statement posted by Catholic Bishops' Conference of the Philippines on its website, the conference major superiors in the Philippines said today we mark the 39th commemoration of the EDSA People Power, uprising that toppled the Marcos dictatorship. It recalled the event as a time of darkness and light, terror and courage, repression and resistance, subservience and sacrifice, in silence and protest. Nuns, priests, and lay people form basic Christian communities to strengthen the link between faith and action. Further, many suffered, some paid their lives for their prophetic stand against human rights violations and injustice against tyranny and repression, it said. Sabi diyan sa balita, the CMSP also refuses to paint the martial law years as the great era of our republic amid disinformation surrounding it. Pinabaliktad nila, sila po yung mahilig sa disinformation. Diyan niya Mr. Maravillas, di ba niya, totoo yung horrors ng martial law? Nagkaroon po ng martial law at sinabi nila nagkaroon ng horrors ng martial law. Kasi po, there was rebellion and until today may rebellion. Ang gobyerno po, may poder. Nalabanan po ang rebellion. Alangan man magpalamon yung magpalamon yung gobyerno. Nilamon nga po nila to make over yung nag-people power. Ano nangyari po? Gumanda yung Pilipinas. Di ba po baliktad yung nangyari? And sabi nga natin mga kababayan, sa Bible po, bawal ang rebellion. Kaya may mga namatay kasi lumaban sila sa gobyerno, nag-alsa sila sa gobyerno. And the government has the power to use swords. Sabi po yan, turo yan mismo ni Jesucristo. Isinulat ni San Pablo. Mga kababayan, kaya ito, they're claiming to be Christians. Di man po totoong sinusunod nila ang turo ng Kristiyano na totoo. Kasi bawal po sa Bible ang rebellion. Yan po ang sabi sa Romans 13, verse 1 to 2. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Kita ninyo, nag-alsa sila laban sa Marcos government, ginamit ng Marcos yung kanyang power, yung martial law. And that martial law, concord in by Congress, hindi man lang po yung ating dating Pangulong Marcos Sr. po, na personal whims lang niya po, kinongkor po ng Kongreso legal yung declaration ng martial law. Kaya may mga namatay po. Lumaban sila.
Armed struggle yung pinili nila. At ang nakakalungkot, may hand pala yung China kasi yung mga armas ng mga rebelde galing po sa China, sinuplayan po ng China. Ito po sinasabi ko sa inyo, sa buhatan ito, ever since yung China pinangialaman po tayo to weaken our country. Ito na nga po. Tapos pinalayas afterwards yung base militar na infiltrate po pati yung ating gobyerno. Palibasa po si Cardinal Sin Chinese at yung mga nasa likod, mga kababayan ng EDSA People Power, mga Chinese businessmen ng Makati. Naalala ninyo? Yun pala yung intention mga kababayan. Pag take over nila, pinagpiestahan yung mga assets ng gobyerno. Privatize mga kababayan. Pinauso yung privatization policy. Yung Petron, yung Napocor. Ayan, yung Napocor, NGCP ngayon, pag-ari na ng China. Lahat po ng mga bangko, government-owned in controlled corporation, privatize. Kinontrol ng mga negosyante na kalyado ni Coricong. Ito na tayo ngayon. Kaya tama yung yung desisyon ng ating Pangulo na yung Maharlika Investment Fund bumili ng share sa NGCP with the objective na one day mabawi natin sa kamay ng China, Chinese-owned NGCP, yung inimbestigahan po ng Congress. You see? Huwag tayong paluloko sa mga propaganda nila. Ang gobyerno po may karapatan na gumamit ng swords. Sabi yan sa Bible. Ang swords noong panahon na wala pang baril. Kasi ang gobyerno talagang may sundalo, militar, may PNP. Yan po, malinaw. Submission to governing authorities. Nag-rebel sila. Hindi sila nag-submit sa governing authorities. Pag hindi ka nag-submit sa governing authorities, ang ibig sabihin yan, you rebel against the government. As you rebel against the government, sabi dito sa Word of God, you rebel against God. Kasi yun ang utos niya. Na magpasakop daw tayo para walang gulo. Magpasakop tayo sa mga governing authorities. Kasi ang governing authorities, siya ang may nag-establish niyan. Kala ninyo tayo nag-establish ng government? The family, the church, in the government, these are institutions established by God Himself. Alam yan ng mga pari, ng mga obispo, pero pinili nila na mag-rebel, parang si Satanas nag-rebel against God. Nagpadala sa sutsot ni Satanas. Yan ang malinaw. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against the God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Kaya tingnan ninyo, sabi nila, biktima sila ng martial law, yung mga namatay. Namatay yung mga pamilya ninyo kasi pinili ninyo na lumaban. Armed. Struggle. Siyempre, yung mga authorities may baril, babarilin kayo. Authorize sila to carry firearms. Yan ang sabi rito. Kaya judgment yun sa inyong sarili will bring judgment on themselves. Kaya namatay kayo, ang judgment, hinayaan ng Diyos na mangyari sa inyo. Actually, in effect, yun ang judgment na pinili ninyo. Parang si Sara Duterte, bakit siya may impeachment? Na-impeach? Dahil sa kagagawa niya. Si Digong, bakit siya patong-patong ang kaso? Dahil din sa kagagawa niya. Ayaw manahimik. Ang in-institute ng Diyos, ang hinayaan ng Diyos na manalo, in the last election, 2022 election, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang obligasyon natin, suportahan yung ating Pangulo. Tumulong dapat sila kasi hinayaan ng Diyos na umupo yung ating Pangulo bilang ating leader. Tama po? Si Digong, pinaupo din siya ng ating Panginoong Diyos for 6 years. Tapos na po yung kanyang pag-upo, dapat manahimik na siya. Pinili niya yung manggulo, di patong-patong na kaso. Ang kanyang kinakaharap ngayon, pati si Sara Duterte, kaninong kasalanan yon? Kay Bongbong? Yung pagbabanta niya, si Bongbong Marcos ba yung nagsabing bantaan niya si Pangulo? Di ba dahil sa kanyang pag nanais na umupo, na hindi pa man po oras para siya umupo, vice-presidente pa lang siya, may presidente pang dapat umuupo. Yan ang sinasabi natin, hindi kayo makapaghintay. O ngayon, going back dito, malinaw po ang sinasabi. For rulers, hold no terror to those who do right, but to those who do wrong. Ang ibig sabihin po, ang mga rulers daw, wala man yang gagawing masama doon sa gumagawa ng mabuti, kundi doon sa gumagawa ng masama.
Kaya sabi ni Eddie Garcia, ang tinanong tungkol sa martial law, ay may kanya noon, pwede kang lumabas kung wala ka man anyang kasalanan. Sabi ni Eddie Garcia, hindi ka man maano. Sino yung hinabol ng mga militar? Di ba yung mga nagrebelde? Pag rebelde ka, talagang habulin ka. Rebelde ka eh. Kahit nga rebelding anak, pag nagrebelde ang anak sa magulang, pinapalo, hahabulin ka ng tatay. That is normal. Ang author po ng rebellion kasi si Satanas, kaya si Satanas sinahabol ng Diyos. At may judgment sa kanya ultimately. Huwag kasi padadala sa sutsot ni Satanas. Napakalinaw po. But if you do wrong, be afraid. For rulers do not bear the sword for no reason. Kaya sinisiraan ninyo yung martial law. Tama lang iyon. Kasi may rebellion. Kung wala po na martial law, baka nagkawindang-windang na tayo. Kasi other than the rebellion, dito sa communist rebellion, may secessionist movement pa sa Mindanao. Magbasa kasi kayo ng Bible para matuto kayo. So that is on the issue na sinasabi ng mga obispo, do not forget the horrors daw. O ngayon, dyan sa sinasabi nilang chibiri, pagnanakaw ng Marcos, baseless po, kaya fake news sila. Biktima tayo ng fake news. Nalason yung ating isipan. Daming napaniwala na nagnakaw yung Marcos. Wala pong ninanakaw yung Marcos, ang Marcos Sr. Sabi ng dating Pangulong Marcos Sr., I have many sins, anya. But stealing is not one of them. Na naniwala ka, anya, Mr. Maravillas. Naniniwala tayo. Kaya sinusupport natin yung kanyang anak na si PBBM. Kasi, tingnan ninyo, may nakulong ba sa Marcos? Sa pagnanakaw? Di ba wala? Si Imelda Marcos, si Amy Marcos, si Bongbong Marcos, si Irene Marcos, no one from among the Marcoses ang nakulong na patunayan na nagnakaw. 39 years ang nakalipas. No, mga nakaangang alaw na kahapon nga po, ay na-dismiss na naman pong kaso na Ilgaten. Pakita ko sa inyo, sunod-sunod na pagka-dismiss. Ayan neglected and forgotten Marcos Wealth Case, junk. February 21, report ng Inquirer. Binasura ng Sandigan Bayan. Thus said the Anti-Graft Court as it dismissed another ill-gotten wealth case against the late President Ferdinand Marcos Sr., his wife Imelda, and the government photographer Fernando Timbol that was left pending due to the inaction of government lawyers. Yung PCGG, wala man pong nakuhang ebidensyang malakas. Gawa-gawa man lang po para siraan yung Marcos. Yan, October 6, 2024, Sandigan Bayan dismisses 276 million ill-gotten wealth case versus Marcoses. The Sandigan Bayan had dismissed two similar cases on the Marcos ill-gotten wealth in 2023 but also barred the family from retaking forfeited asset the same year. Ito, GMA report, Marcos ill-gotten wealth case junk due to prosecutors in action. February 24 pa lang kahapon. Ito, New York Times, sabi dyan, the Marcos verdict, Marcos is cleared of all charges in racketeering in fraud cases. Imelda Marcos, the widow of former Philippine President Ferdinand Edralin Marcos. Yan po yung binansagang trial of the century. Si Imelda Marcos, sa New York siya, napawalang sala. So anong ibig sabihin? Wala man pong nakitang malakas na ebidensya na nagnakaw. Walang ninanakaw yung mga Marcos kasi napakayaman nila. May Marcos Gold sila. Kaya dito ito. Do not forget horrors. Sabi ng Catholic Church, do not forget horrors, monumental chivalry of martial law. Kaya dapat ipagbawalan fake news. Kasi yung EDSA People Power po, People Power 1, yun ang konsekwensya ng pagpakalat ng fake news. Noon, wala pang social media. Ang mga media organizations noon, na-brainwash na rin ang Catholic Church kasi karamihan po, Cardinal Sin, karamihan po sa ating mga kababayan, mga Katoliko, pag sinabi ng pari, naniniwala agad. Ito na tayo ngayon. Buti na lang may social media. Nababasag natin. Pero kung nasa mainstream media pa ako at yung may-ari dilawan, kung dilawan ang may-ari ng mainstream media, censored. Sa Maynila po, kinontrol ng mga dilawan yung mga istasyon ng radyo at telebisyon. Kaya massive po yung mga propaganda. And until today, yun ang ginagawa nila. Huwag kami
Mga naniniwala ng fake news ng EDSA. Tama po, mga kababayan. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos talagang hindi makikisali dyan. Alam nila ang kwento, alam nila ang totoo. At saka, bakit sila makikisali? Bakit yung ating Pangulo makikisali sa anniversary ng EDSA People Power na ito yung nagpatalsik sa kanilang tatay? Naintindihan na ninyo? Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.